ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi papasindak si Lilet kay Renan. Wala na siyang pakialam kung magalit si Era sa kanya. Ang mahalaga ay mailayo ni Lilet ang kapatid sa isang manlulokong lalaki. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Inimbitahan ng mga pulis si Renan para magpaliwanag sa presinto tungkol sa sinampang kaso ni Melody Orozco tungkol sa pagkawala ng tatay nito. Nakita ang fingerprint ni Renan sa natagpuang dugoang panyo na pag-aari ni Mang Kanor. Habang nasa simbahan, hinamon ni Lilet si Renan. Bilang abogado, alam ni Renan na pwedeng tumanggi sa anumang imbitasyon ng mga pulis. Pero bilang isang lalaking magpapakasal sa kapatid niyang si Era, kailangan patunayan ni Renan na wala siyang tinatago. Kailangan sumama ni Renan sa mga pulis para mapanindigan ni Renan na wala nga siyang kinalaman sa pagkawala ni Mang Kanor. Nakatitig si Era kay Renan. Parte ng pagpapasakay ni Renan kay Era na mapaniwala niya si Era. Sasama si Renan sa mga pulis para kunwari ay mapatunayan niya kay Era na hindi siya guilty at totoo ang pagmamahal niya rito. Pinapangako ni Renan na pagkatapos niyang ma-question siya ng pulis ay babalikan niya si Era. Masama ang titigan ni Lilet at Renan sa isa't isa. Hindi na nagawang makalapit si Trixie kina Lilet dahil sa pagkontrol ni Patricia kay Trixie. Pinipigilan ni Patricia si Trixie sa pakikialam sa away ni Lilet at Renan. Nagagalit naman si Trixie sa mami niya dahil wala na itong konsensya. Natatakot ba ang mami niya na may sabihin si Trixie tungkol sa sabwatan nila ni Renan? Hindi makakibo si Patricia. Hanggang mga ilang sandali pa ay lumabas na si Renan kasama ang mga pulis. Maya-maya ay nag-walk out na rin si Era. Iniwan niya si Lilet. Hindi naman matiis ni Lilet ang kapatid. Sinundan niya si Era. Humihingi ng tawad si Lilet kay Era dahil umabot pa sila sa ganito. Ang gusto lang naman ni Lilet ay mapabuti si Era. Ayaw ni Lilet na mapahamak si Era dahil mapapangasawa nito ang naghihiganting lalaki. Galit na galit si Era kay Lilet. Sinumpa niya kay Lilet na kapag mapatunayan niyang hindi nagsasabi si Lilet ng totoo at gusto lang nitong paghiwalayin sila ni Renan, hindi niya mapapatawad ang kapatid. Umalis na nga ng tuluyan si Era. Awang-awa naman si Kurt kay Lilet. Pinapalakas nito ang loob ng kaibigan. Samantala, hindi na rin talaga nakalapit si Trixie kay Lilet dahil bantay sarado siya ng mami niya. Pinilit na ni Patricia si Trixie na umuwi na lang sila kesa makigulo pa sila kina Lilet. Sumakay na sila sa kotse ni Patricia. Sa loob ng kotse, patuloy pa rin ang pagtatalo ng mag-ina. Inulit ni Trixie ang panunumbat sa mami niya na wala itong konsensya. Gusto lang naman ni Trixie na samahan ng ate Lilet niya dahil nasasaktan na ang ate niya sa pag-aaway nila ni Era. Natatakot ba si Patricia na baka sabihin ni Trixie sa ate Lilet niya na magkasabwat sila ni Attorney Alon? Natatakot ba ang mami niya na ma-question din siya ng mga pulis kagaya ng nangyari kay Attorney Alon kanina-kanina lang? Parang napuno na rin sa inis si Patricia. Nagalit na rin siya habang nagmamaneho. Sinigawan niya si Trixie at sinabi, bakit naman kung magkasabwat man sila ni Renan, isusumbong ba rin siya ni Trixie sa mga pulis? Hahayaan ba ni Trixie na makulong ang mami niya? Hindi alam ni Trixie ang isasagot niya. Masama ang loob niya. Nakatitig ng masama si Trixie sa mami niya. Hindi pa rin talaga nagbabago ang mami niya. Hanggang ngayon, malaki pa rin ang galit nito sa ate Lilet niya. Pero sa isip ni Trixie, hindi siya papanig sa masama kapag makakuha siya ng tiyempo at makausap ang ate ng maayos. Sasabihin niya lahat ng nalalaman niya dahil ayaw niyang maging katulad siya ng mami niya.
Ayaw niyang habang buhay niyang dadalhin ang masamang sikreto na ang mami niya mismo ang dahilan ng pagpanaw ng nanay ng ate Lilet niya. Sa kabilang banda, nagkaroon ng ideya si Lorena. Nakitaan niya ng butas si Renan na posibleng siya ang may pakana kung bakit namatay si Attorney Meredith na pwede ring dahilan ng pagpanaw ng anak niya dahil na rin sa pagkakabanggit ni Lilet sa simbahan na abot hanggang langit ang galit ni Renan sa nanay nila. Sa pamamagitan ng mga salitang yon, nakitaan ni Lorena na dapat isali si Renan sa mga investigasyon na pinapagawa nila sa private investigator nila. Agad nila pinatawag ang investigador. Mabilis na inutusan ni CRD ang investigador na isama si Attorney Renan Alon sa mga iniimbestigahan nila. Kahit sa kasulok-sulukang nakaraan ni Renan ay kailangan nitong malaman. Nakataas noo si Lorena. Sinabi niya sa investigador na malakas ang kutob nila, na magiging susi si Attorney Renan para malaman ang totoong killer ni Attorney Meredith at para malinis na ang pangalan ng anak nila. Kung si Attorney Renan nga ang dahilan ng lahat, ay makukulong siya. Pero kung meron pang isang tao na konektado kay Attorney Renan Alon, ay malalaman nila. Makakamit na ni Ino at Attorney Meredith ang katarungan na hinahanap nila. Sa kabilang banda, kinausap na rin ni Lorena sina Kurt at Lilet sa pamamagitan ng pagtawag nito sa telepono. Ipinaalam ni Lorena kay Lilet ang mga hinala niya sa posibleng may kinalaman si Renan sa pagpanaw ng nanay niya. Total alam naman ni Lilet na paghihigante ang dahilan nito kung bakit dumating sa buhay nila si Renan. Bakit hindi bigyan ni Lilet ng pagkakataon na hanapan si Renan ng ebidensya? Dahil para kay Lorena, mas kapani-paniwala at may motibo si Renan na gawin yon kay Attorney Meredith kesa sa anak niya. Napaisip si Lilet, posible nga na may kinalaman si Renan. Kunwari noon ay tagapagtanggol pa sa kaso ng nanay niya. Pero may plano palang masama. Pinalabas lang pala ni Renan na si Ino ang may kasalanan dahil alam ni Lilet na magaling si Renan magpaikot ng katotohanan. Kaya ni Renan na lumusot sa mga kasalanan niya. Nung magkita ulit sina Lilet at Kurt, nabanggit ni Kurt na posibleng ang totoo ang sinasabi ni Lorena. Bakit hindi pagbigyan ni Lilet ang suhestyon ni Lorena? Naaalala na naman ni Lilet si Eira. Sobra siyang nag-aalala dahil hanggang ngayon napakahina pa rin ang paniniwala ng kapatid na masamang tao ang lalaking mapapangasawa. Hindi niya alam kung anong pinakain ni Renan sa kanya o paraan ng panggagayuma kung bakit bulag na bulag si Eira sa pagmamahal kay Renan. Mas lalong nag-aalala si Lilet dahil magkakaroon pa ng matibay na koneksyon ang dalawa dahil buntis si Eira. Sinabi ni Kurt kay Lilet kung sasabihin ba ni Lilet kay Eira ang mga sinabi ni Lorena na posibleng may kinalaman si Attorney Alon sa pagkamatay ng nanay nila. Naguguluhan si Lilet dahil baka dumagdag na naman ito sa mga isipin ni Eira. Lalo pa ngayon na nagdadalang tao ang kapatid. Nag-aalala si Lilet sa kalusugan ni Eira. Sa kabilang banda, nakauwi na si Renan mula sa presinto. Pinuntahan agad ni Renan si Eira para makipag-usap. Bobolahin na naman niya ang utak ni Eira dahil hanggang ngayon ay hindi pa niya makamkam ang kayamanan ni Eira. Sinusuyo ni Renan si Eira kung ano-ano na namang maling kwento ang sinasabi niya para paniwalaan siya ni Eira. Hanggang ngayon, mas binibigyan pa rin ni Eira si Renan ng pagkakataon na magpaliwanag. May kondisyon si Eira. Kung gusto talaga ni Renan na makasal sila at mabuo ang kanilang pamilya, gusto ni Eira na malaman ang lahat tungkol kay Renan, lalo na ang mga sikreto ni Renan na hindi pa nito nasasabi. Nakatitig si Renan kay Eira. Handa na naman siyang magsinungaling para lang matuloy ang kasal. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.